ngayong araw. May sakit nabubudol ng mga dinuktor na doktor. Ginagamit yung mukha ko, ginagamit yung boses ko para mag-endorso ng ganito. Anong susunod dito? Gagamitin yung mukha ko para mag-endorso ng politiko? Pati mga journal ginamit pa sa fake news. It was my newscast, and then I thought I really heard my own voice. Lalaking naghahanap ng trabaho, siya pa ang nagpasweldo sa mambubudol. At that time, talagang, oh my goodness, parang ano nangyari sa akin? At raketerang ina na biktima ng bagong racket ng mga scammer. Gusto ko pabayaan na lang. Kaso ko hindi ito lalabas. Mas marami mabibiktima. To see is to believe. Dati yan. Pero ngayon, abay, siguraduhin nyo munang totoo ang nakikita nyo. Baka kasi peke yan. Yung mga video na ginagamitan ng Artificial Intelligence o AI para gayahin ang boses, itsura o muestra ng ibang tao. Yan ang bagong trabaho ng mga manloloko. At ito pang isang budol na sikat ngayon. Yung mga text ninyo na job offer, major budol yan. Kaya, nako, dapat laging budol alert. Mga kapatid, gusto nyo bang manalo ng 10,000 pesos? Manood lang ng Budol Alert para sa chance na magkaroon ng pera ng walang ginagawa. Kuwang-kuwa yung intonation mo, Alam mo, Ruchi. akala Ikaw ko na talaga ikaw. ako yun. Hindi po ako yun. Ako yung mukha, pero hindi po ako ang nagsasalita. Pero kaboses ko lahat, no? Nakuha lahat. Grabe na ang technology ngayon. Ang tawag dyan, Luchi, ay deep fake. Pinaghalo siyang deep learning at fake. Pag sinabing deep learning, yun ay artificial intelligence. At dahil nga peke siya, called deep fake siya pag pinagsama. Kasi yung intelligence, yung artificial intelligence, tama naman yun dapat ginagamit sa tama. Pero ito ginamit sa pamimeke. Kinuha yung mukha mo, kinuha yung boses mo, at gumawa ng isang bagay na peke talaga buo. Correct. Tapos ang ginagamit to sa mga personalidad, no? Katulad ng isa nating kapatid, si news anchor nating Ruth Cabal. Biktima siya niyan. Mahusay, may kredibilidad at hinahangaan sa mundo ng pagbabalita. Pero hindi niya inakalang minsan sa kanyang karera, siya mismo ang magiging istorya. Robin Padilla announced a new platform through which everyone can make money. With it, katulad ng mga ganito, whether it's... Ikwinento sa akin ng news anchor na si Ruth Cabal kung paano siya nabiktima ng deepfake scam. December 2023 nang kumalat ang video ni Ruth na ipinost ng Facebook page na Global Review. Kuhang-kuha ang outfit ng news anchor pati ang set ng dati niyang programa. Mismong si Ruth nga raw at ang kanyang pamilya muntik mapaniwala. Paano niyo po nalaman na meron ng video na kumakalat no, ng mga newscast niyo daw? Noong una merong nag-send sa akin, parang nung nakita ko yung thumbnail, parang dinismiss ko lang siya. And then there was another person who sent it. So doon ako nagkaroon ng interest na tignan. Nagulat ako na mukha ko yung nakita ko, and then it was my newscast. And then I thought I really heard my own voice kasi naalala ko yung damit ko eh. Pero wala akong nireport na ganong storya. Isang investment scheme ang ibinibida kuno ni Ruth sa halos 40 segundong video. Ang 14,000 pesos daw na investment pwedeng manganak umano ng 100 hanggang 150,000 pesos kada buwan.
kumpletos rekados dahil may testimonya pa ng mga kunwaring nag-invest at kumita. You will be able to earn hundreds of thousands of pesos per month. There are already some lucky people who have had the chance to try the program in action. I earned 130,000 pesos in the first month. Right now, the program is still running. I am very happy. The platform allows me to earn several times more than I could have earned at my job. Ganon, tinatawag na deepfake ang video na pinakita sa akin ni Ruth. Galing ang salitang ito sa deep learning at fake. Ito yung mga larawan, tunog o video na digitally manipulated o binago gamit ang teknolohiya para gayahin o pekein ang itsura, boses at muestra ng isang tao. Hindi lang mga giorno ang target. Ilang ulit na biktima ang dating senador na si Laila De Lima. Kasagsagan naman ang kampanya para sa 2022 elections nang madawit ang anak ni dating Vice President Leni Robredo sa isang pekeng sex video. Talamak din abroad ang paggamit ng malalaking personalidad para lokohin ang publiko. Ilan sa mga biktima niyan ang journalist na si Anderson Cooper, Canadian Prime Minister Justin Trudeau at Russian President Vladimir Putin. Ayon sa eksperto, ginagamitan ng artificial intelligence o AI ang pamemeke sa news report ni Ruth. Matagal na raw itong style ng mga online kawatan. Dati, makikita natin na talagang pinapalitan lang yung boses. Parang yung dubbing ng mga pelikulang foreign films, tapos Pinoy yung nagsasalita. Pero ngayon, may mga development na naman sa technology. So yung AI, kayang-kaya niyang gumawa ng mga hyper-realistic video na kamukha talaga ng tao at magsasalita ng mga na parang tao. Pwede raw itong gawin ng kahit sinong may computer o smartphone. Hindi na raw nakapagtataka kung mga kilalang public personality ang biktima. So halimbawa, isa kang sikat na tao, isa kang artista, ang dami mong samples na makukuha online at sa YouTube. Pagsasama-samahin niya yon at babasahin niyo ng AI o babasahin ng machine para kunin yung mga bagay na gusto mong sabihin at gusto mong ipasalita dun sa tao. Ang nangyari dun kay Ruth, obvious din para sa trained na mga tao na lagi nakikita to. Obvious na fake talaga. So pati boses niya, yung pitch ng boses niya, hindi bagay dun sa pagsasalita niya. Budol alert! Posibleng AI-generated ang video kung kakaiba ang buka ng bibig at mali ang bigkas ng mga salita. Nang mapanood ko ang video ni Ruth, madali kong nakilatis na peke nga ito. Lalo kung pagmamasdan ang galaw ng bibig at kung pakikinggang mabuti ang pagbigkas ng mga salita. Pero ang nakababahala ayon sa kanya, ang posibilidad na may maniniwala at maniniwala rito. Paano kung totoong may mag-invest, may maengganyo na, ay napanood ko si Ruth Cabal, nireport niya sa balita niya or nireport niya sa newscast na may ganitong event or may ganitong pwede akong maglagay ng pera. So dahil nga kilala ko na as a news anchor or as a journalist, people might think na totoo yung sinasabi ko. Hindi pinalampas ni Ruth ang high-tech na pambubudol na yan. Sumulat siya agad sa Meta, ang kumpanyang nagmamay-ari ng Facebook, sa pag-asang mabubura ang peking video. Apparently, it takes some time pala before the platform, the social media platform, can take it down. Diba? Yung una sasabihin nila, it doesn't violate any parang standard of the social media platforms. And then since I don't know how it works, but since I have the link, the other day lang, kinlik ko yung link, the link is still there. So yung mga social media platforms, ano pong role nila dapat sa pag-prevent nga yung kumakalat na ganito na paggamit sa AI? I think dapat mas strict sila in terms of yung controlling yung mga ganitong, halimbawa, ang dami na kasi 'di ba may kunyari may online selling na mahirap siya maiwasan, pero siguro naman kung may mag-complain na, that's something they can immediately look at.
For example, kami na yung nag-complain, we're a media network, we're a media company. Sana naging mabilis yung pag-take down nila. Nakipag-ugnayan din si Ruth kay Senator Robin Padilla dahil nabanggit siya sa video bilang siya umanong pasimuno ng investment program. Sinabi niya na rin niya na wala naman silang kinalaman sa ganun na whatever platform or whatever money or whatever investment program that is. Anong masasabi mong red flags na dapat people should be watching out for pag nakakakita ng mga ganitong videos? Ako kasi parang hindi na natin maikakaila na eto na yung technology, and then AI has its benefits also, di ba? So parang nakakatulong din siya sa convenience or making your work easier, faster, di ba? So sana lang wag siyang maaabuso. It's because there's too much information, hindi na nasasala kung saan kinukuha yung information. Extra budol alert daw dapat sa mga kumukonsumo ng online content. Kung may usapang pera na, magdalawang isip na, malamang budol yan. Dapat mas maging makilatis din tayo dun sa mga fina-follow natin, whether it's a scam or not, but it involves money. And yung sinasabi nila na if it's too good to be true, parang, diba? So parang magdalawang isip ka na tatlong isip. Anong susunod dito? Gagamitin yung mukha ko para mag-endorso ng politiko? Susunod sa Budol Alert, isa pang biktima ng deepfake, doktor at vlogger, ginamit para magbenta ng peking gamot. Malalang pambubudol to. Wholesale pambubudol to kasi publiko na yung niloloko mo no? Kasi lahat pwedeng mapaniwala. Kung yung isa nating kapatid, si newscaster Ruth Cabal, no, na nagamit para mambudol sa investment scam. Yung isa pa nating kapatid na si Doc Dex Makalintal naman ay nagamit para pambudol sa kalusugan. So hindi lang pera ang mawawala sa'yo, pati kalusugan mo. Talaga. Food is medicine. Alam niyo ba na mayroong epekto ang ilang mga nutrients sa pagkain o pagkain mismo? Meron namang mga online consults kung nalalayuan. Pakipusuan kung may natutunan. See you next episode. Ingat. Doktor at vlogger in one. Diyan kilala ang kapatid host na si Doc Dex Makalintal. Sa ngayon, mahigit 1 million na ang followers niya sa Facebook at mahigit 300,000 naman sa TikTok. Kaya naman tinarget din siya ng mga online kawatan. Nag-crowdsource kami ng ilang mga taong gustong mag-share ng kwento nila. Ipinost ng FB page na Health Horizon ang isang sponsored na ad kung saan makikita ang nasa video na kamukhang-kamukha ni Doc Dex. Mistulang ine-endorso niya rito ang pinapahinumanong gamot na Neurogenic Cream. So, Doc Dex, paano ba nakarating sa'yo na meron palang gumagamit nitong mga video mo? Well, nung una kasi, yung father ko na tinawagan niya ako. Tingnan mo nga to. Ini-endorso mo ba tong produkto to? Bakit may mga nagtatanong sa akin kung meron tayong binebenta nito sa bahay? Yun. Tapos pinakita niya sa akin mismo yung video. Actually, ang gamot na yan ay madami talaga side effects. Yung ibang side effects ay mas malala pa. Kasama ni Doc Dex sa orihinal niyang video ang kapwa doctor vloggers na si Doc Alvin Francisco at Junji Arapan. Hango ito sa live broadcast ng tatlong doktor noong November 2022. Sa vlog na yan, pinag-usapan nila ang mga herbal medicine at iba pang alternatibong gamot sa mga sakit. Nakakashock kasi ako mukha ko, boses ko, pero hindi yun yung sinasabi ko. And I'm very sure na yung video na yun is really for debunking ng myths on herbal supplements, on mga alternative medicine na hindi naman maganda. Ang tagal-tagal na namin gustong gawin talaga to. Ang tagal-tagal ko na rin gustong i-edit. Pero sa ilang buwan na nakalipas, nakita-kita kami tatlo ni na Doc Junji at Doc Alvin. Nag-crowdsource kami ng ilang mga taong gustong mag-share ng kwento nila tungkol sa herbal medications and alternative medications na nagamit nila. Nag-crowdsource kami ng ilang mga taong gustong mag-share ng kwento nila tungkol sa topical cream na ito for neuropathy or muscle pain relief, ang Neurogenic Cream. Pumayag silang magpa-interview. So, sa video na ito ay ipapakita namin ang karanasan ng isang nanay na nakakaranas ng pamamanhid at pangangalay sa kanyang braso. Budol Alert! Para malaman kung totoo o rig o legit ang video ng isang kilalang tao, i-check kung official page nila ang nag-post ng anunsyo.
Hindi rin nakaligtas sa pamemeke ang isa sa mga case studies sa vlog ni na Doc Dex. Pinagmuka kasing nagbigay pa siya ng testimonya para sa umano'y ine-endorsong produkto. Pero sa totoong video, nagkwento siya tungkol sa paggamit niya ng lagundi. Nung ininom po niya yung lagundi, parang nawawala daw po yung pagbabara ng ilong niya. So isang sanga, marami-rami yung dahon. Yun, tinutupi-tupi ko lang siya. Pagkahugas, tinutupi ko siya. Yung tawa-tawa, mga around, mga 7 stems. Isang araw, habang nag-Facebook ako, dumaan sa newsfeed ko ang video ng tungkol sa neurogenic cream. Pinapahid lamang, kaya sinubukan ko umorder online. Binaliwala lang daw ni Doc Dex ang video na yan nung una, pero nabahala na raw siya nang sunod-sunod na mag-message sa kanya ang ilang followers niya. Ano bang dangers ng paggamit ng ganyan, fake na AI videos, lalo na sa public health? Siyempre, magmumukhang ini-endorse ko itong produktong to. Magmumukhang subok namin itong produktong to. Mukhang alam namin yung laman ng produktong to. At siyempre, mukhang FDA approved. When in fact, una, hindi ko naman na-check kung FDA approved siya. Pangalawa, hindi ko rin naman alam kung ano yung mismong produkto. Kung ano yung laman ng produkto para saan yung produkto. Dahil kilalang personalidad si Doc Dex, madaling nakakuha ng sample voice sa mga kawatan mula sa available videos niya online. Subali mga kapatid, gumagamit tayo ngayon ng AI na software. Susubukan natin kung kaya nga natin gayahin yung boses ni Doc Dex Makalintal. So nagsulat ako ng maikling script dito, tapos titingnan natin kung magagaya nga yung tunog ng boses ni Doc. Kumusta mga kapatid? Ako si Doc Dex Makalintal. Wala po akong ini-endorsong anumang produkto na hindi otorisado ng Food and Drug Administration. Ang paalala ko sa inyo, maging alerto at huwag magpapabudol. Ang galing, no? Pati yung intonation ng boses ni Doc, kuhang-kuha niya. Pero kahit na gaya ang boses ni Doc Dex, hindi pa rin daw ito lusot kapag mas maiging kinilatis. Napaka-rough pa nung pagkakagawa. So makikita mo yung ngipin, lumalabas minsan. So yung buka ng bibig, hindi timing. So yun yung mga babantayan mo, yung mga maliliit na bagay na. Ang sa tingin ko na target na mga ganito, una yung mga gullible na tao. Pangalawa yung followers mo na sa tingin natin ay hindi masyado pang naaarok yung kung ano ba talaga sinasabi mo. At saka pangatlo, yung mga matatanda na hindi masyadong techie. Hindi na raw nai-report ni Doc Dex ang Facebook page na Health Horizon, lalo't hirap siyang i-trace kung sino ang nasa likod nito. Ang action na ginawa namin is to address our followers. Kasi nga, kung ikaw ay nagpo-follow sa isang, say for example, isang celebrity, at sinabi ng celebrity, ini-endorso ko ito. So, kadalasan kung ikaw talaga ay fan nito, minsan gusto mong bumili sa 2 tao lang naman siguro yung makukuha nila sa akin. Pero yung 1-2 tao pa rin na yun, pwedeng may mga kaibigan, may mga kapatid, may mga kasamahan sa bahay na maniniwala na, ay, bumili ako nito, baka bumili ka rin. At lumaganap na ito na lumaganap. Ginagamit yung mukha ko, ginagamit yung boses ko para mag-endorso ng ganito. Anong susunod dito? Gagamitin yung mukha ko para mag-endorso ng politiko? Kung nagaya ng AI ang mga sikat na tao at ginagamit ito sa maling paraan, maaaring dumating din ang panahon na pati mga ordinaryong tao tulad natin maging biktima sa panluloko. Ang kaso, wala pa tayong batas kontra deepfake. Kaya nagbabala ang Department of Information and Communications Technology o DICT na posibleng dumami ang deepfake contents ngayong papalapit na ang 2025 elections. Nakabinbin pa rin sa Kamara ang House Bill No. 9425 o Penalizing Deepfake Act. Sa ilalim niyan, mabigat ang parusa laban sa mga gagamit ng deepfake para manloko at mangulimbat ng pera. Sa mga mambabatas natin dyan, bilis-bilisan naman natin, ano po? So nagawa na to ng Australia, dinimanda nila ang Facebook. At napilitan ng Facebook na tanggalin yung mga celebrity na ginagamit sa mga fake ads. So kaya dapat kumilos na ang gobyerno dito, hindi ito masosolve ng basta-basta lang. Inanunsyo ng Meta nitong Pebrero na sisimula na nilang lagyan ng label ang mga AI-generated pictures at videos na ipinopost sa Facebook, Instagram at Threads.
Para iwas budol, dapat masanay maging matalino sa pangingilatis ng mga kumukonsumo ng online content. Kaya mga ate, kuya, tatay, nanay, lolo at lola, pati na rin si bunso, hindi lahat ng nakikita sa social media totoo, ha? Ang pinakamagandang indicator, pag ito hindi galing sa mainstream media, radio, TV, print, pagdudahan mo na kagad. Susunod, Hindi ko alam kung paano nangyari nung araw na yun. Ba't ako nagpadala? libo-libong pisong kita kahit pa-like ka lang ng videos online? May ganon? Walang bibitaw sa Budol Alert. Eto, Jestra, want a job that pays you 14,000 a day? Nako, Ang dami ko mga ganyan. too good to be true, di ba? Grabe! Scam yan. Ang tawag dyan, tasking scam. Tasking scam. Tasking, as in task, trabaho, di ba? May kailangan kang gawin. So, kadalasan, umpisa niyan, meron lang sa'yong ipapalike na post ng mga established na brand at na mga kumpanya. Kaya sabihin, okay, mukhang legit wala naman. naman, oh, wala. Okay lang yun. Kilalang mga brands Oo, to ginagawa naman talaga At pag yun. ginawa mo yan, makakatanggap ka ng 100 to 150 pesos agad-agad. Wala pang 30 minutos. Kaya Okay rin yun, okay rin yun. makakampante Ano ka. ba naman yun? Nag-like ka lang. Yes. So, where's the Pero scam? mamaya, pag gusto mo pang kumita, maglalay ka ulit. Pero bago mo magawa yon, kailangan mo muna magpadala sa kanila ng pera. Parang top up, kumbaga, Lucci. So, pagka nakailan ka na kumita ka na ng whatever, Gusto mo pa ng dagdag na kita, magbabayad ka muna. so ang dami pa rin na loloko sa ganon. Kahit Oo. pinapabayad na sila. Kasi kumita na ako eh. Baka sakaling pag nagbigay ulit ako ng pera, Mas malaki. mas malaki sa 150 yung kitain ko. Kapag sinabing instant, marami sa atin ang kakagat agad. Lalo na kung petiks-petiks lang, magkakapera ka na. Sa patibong na yan nahulog ang housewife na si Jane. Hindi niya tunay na pangalan. Desperado na si Jane na makahanap ng trabaho nang makatanggap siya sa kanyang cellphone ng mensahe mula sa isang unknown number. Nag-chat na po sa akin yung Marie. Sino si Marie? Yun po yung sabi niya HR po siya. May offer daw po siya ng easy job. Pero nag-try po kasi akong mag-apply sa yung isang apps na on the job po ba yun? Yung sa mga call center po, tsaka visual assistant. Pero lagi po bumabagsak kasi hindi po pwedeng work from home. Right. Dahil wala pa po akong experience sa on-site. Kaya po nahook ako dun kay Marie kasi akala ko isa po siya dun sa mga napasahan ko po. Nasilaw si Jane sa malaking offer na hanggang 3,000 pesos sa isang araw. Lalo't maliit lang ang kita ng kanyang mister na isang delivery rider. Hindi na raw ito sumasapat para sa 3 nilang anak. Swak daw kay Jane ang work from home job dahil hindi niya pwedeng iwanan sa bahay ang bunso niyang may autism. Pero nakalagay ba doon kung ano daw gagawin mo? Una niyang nilagay is yung nila, i-review ko daw po. I-rate ko lang daw po ng 5 yun. Tapos, magko-comment lang ako ng kahit anong comment na nagustuhan ko yung accommodation. Opo. Tapos, nagbigay na siya sa akin ng code. Bali, yung code na po yun, ipapasok ko daw po dun kay Irene. Sino naman si Irene? Yun po yung nasa Telegram po, na receptionist daw po. Chinik mo ba kung totoo yung account nila? Hindi ko na po napansin pero May sabi picture. ko, try na po. Sabi ko, try ko, hindi naman ako maglalabas ng pera. Ipinakilala ni Marie si Jane sa receptionist daw na si Irene. Sa kanya raw makiklaim magsasweldohin mula sa pag-like at pag-rate ng iba't ibang videos online ng kung ano-anong brand ng damit at luxury hotel. Wala pang 2 minutes na sa akin na yung 100. Anong pakiramdam mo doon? Then sabi ko, legit nga, totoo nga, may pumasok na 100. So, ang kailangan mo lang gawin, i-rate mo sila. Kada nakaka 100 pesos ako, kasi per rate po is 20 pesos. Nakakailang rate ako ng buong araw ng 24.
Bali, dun sa rate pa lang, kumita na ako ng 600. Above minimum, di lalo na po akong nahook. Sabi ko, above minimum pa ako. Mas malaki pa ko sa asawa ko. Kwentahin nga natin, kung sa sweldo si Jane ng 3,000 pesos sa isang araw, sa isang buwan, pwede siyang kumita ng 60,000 pesos tax-free. Parang naka-jackpot si Jane sa kanyang work-from-home job kuno. Wala naman kasing masyadong hinihingi si Irene, kundi mga screenshot o patunay na nagla-like at nag-rate nga si Jane sa mga ipinapadala nilang link. Di, eto na po. Nandun na po sa, sa kalagitnaan na ako ng mga bandang hapon po ng 24. Naisipan ko, what if itong 1,000 na nabuo ko, dahil may 600 ako, may 400 na ako. Paano kung i-invest ko, try ko, newbie ako, 1,000 lang naman Wait, saan mo lalabas ko. i-invest yung 1,000? Doon po sa welfare task nila. Wait. So Na- bigla silang nag-offer sa'yo ng welfare task? Nag-chat po si Irene na pag hindi daw po sumali sa task, no, mapa-fire daw. So matitigil yung pag mo, yung kinikita mong 100? Opo. Welfare task o prepaid task ang tawag sa susunod na level kapag nagawa na ang mga simpleng task ng paglalike at pag-rate sa iba't ibang online content. Sa pagkakataong ito, makakasali ka lang sa task kung mag-i-invest ka ng 1,000 pesos hanggang 200,000 pesos sa pangakong tataas ng tataas ang kita mo habang tumataas din ang inilalagak mong pera. Papasok na rito si Lucio na siyang namamahala sa mga group task. Naghinala na si Jane. Bakit siya pa ang kailangan maglabas ng pera kung siya nga itong nangangailangan? Bawal din daw makipag-chat sa ibang nirecruit. Pero dahil TH o tamang hinala na, nag-private message si Jane sa isa sa mga Pinoy na miyembro rin ng group chat. Tawagin natin siyang si alias Maylin. Sabi ko sa kanya, sumali ka na ulit dun sa task. Sabi niya, sasali daw siya 3,000. Kaso hindi na raw po siya inallowed ni Irene. Kasi daw wala na raw po siyang, wala na raw pong bakante. Wala na raw slot. Okay. Pero ako, sabi niya, ikaw nga try mo. Nag-try ako kay Irene. May slot ako. Kasi bago pa lang ako dun sa 3,000. Kasi kakatapos ko lang sa 1,000. Tinanong ko pwede mag 1,000 ulit ako. Hindi na daw. Either 3,000 or 6,000. Budol alert! May tumawag ba sa iyong recruiter na nag-aalok ng trabaho? Unang tanong, nag-apply ka ba riyan? Kung hindi, huwag yan patulan. Talamak ang task scam ngayon. Malamang, budol yan. Dahil gustong tumuloy sa sideline, kinagat ni Jane ang unang investment na 1,000 pesos kung saan kumita siya ng 3,000 pesos. Pero kinulang na ang pera niya para umakyat sa susunod na level. Kaya nagdesisyon siyang umutang muna kay Maylin. Siya po yung nagpuno nung 3,000, para maging 3,000. Tapos di yun na, sabi ko, hala, paano to? Sabi ko sa kanya. Kasi? May second task pa pala na kailangan magbayad. Tapos doon sa second task, Paano second task? 1,002, tapos 6,000, tapos 9,000. Siya na raw bibili doon sa second task. Which is magkano? Ang expected lang namin, 6,000. Kasi nag-1,200 na ako sa second task. 1,200 tapos 3,000. So, ina-expect nyo sunod 6,000 po yung second task namin. Abay, hindi po. Magkano? 18,000 po. Sa madaling salita, nakulong ang 3,000 pesos na ininvest ni na Jane at Maylin. Makukuha lang nila ito kung magbibigay pa sila ng dagdag na 18,000 pesos. Dito na raw kinausap ni na Jane at Maylin ang isa pang Pinoy sa group chat na tatawagin naman nating si Adela. Nakakulong sa kanya is 12,000. Na kailangan niyang maglabas ng 19,000. Para dun sa susunod. Para sa susunod niya at withdraw niya lahat. Doon na ako kinutuban na hinihingan na kami ng 18,000 pero nag-take pa rin kami ng risk. Naghati po sila. Sila?
Ting magkano sila? 12,000 po dun sa taga Iloilo, tapos dun sa isang taga is 3,000. 3,000, tapos may 3,000 ka pa. So kaya naging 18. Account ni Jane ang ginamit sa pag-invest nila ng 18,000 pesos para sa group task. Pero nanlaki raw ang mata niya nang sabihin ni Lucio na nag-error o may mali sa transaksyon. Nung sinabi sa yung error, anong ibig sabihin nun? Hindi mo raw makukuha yung pera mo? Void daw po. Lahat ng perang naipasok namin na yung 18,000, hindi na daw po makukuha. Unless daw po, mag-avail daw po ulit ako ng task. Which is magkano naman? 18,300 na po. Diyos ko, saan ko po kamay ng Diyos ko po ninyo? Ang naranasan ni Jane, hindi na raw bago ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group. Kahit daw magmakaawa ang mga biktima, hindi nila mababawi ang pera hanggat hindi nag-i-invest ng mas malaking halaga. There are people who were victimized like amounting to almost 1 million. Yes, meron pang almost 3 million na inaibigay nila. So, kumbaga ma-realize nila kasi wala na silang maibigay, doon lang nila na-realize na they were scammed by these people. Binabalikan ko yung usapan ni Jane, pati yung mga nakakausap niya sa group chat, yung mga administrator, si Irene sa si Lucio. Makikita mo rito, kahit pa ilang beses niyang kausapin ng Tagalog o magmakaawa siya yung Tagalog, laging English yung sinasagot sa kanya. At yung pinaka-extent na o rurok ng pagtatagalog nila ay yung pagsingit ng salitang po. Saka kung papansinin nyo rin, kung titignan natin yung profile picture nila, ito halimbawa, si Irene, ito yung tinatawag na receptionist. Saka ito rin si Lucio. Tila magdududa ka rin talaga kung totoong tao ba itong mga nakita natin. Posibleng totoong tao, pero ang tanong na lang, sila ba talaga yung nakakausap ni Jane? Po ako umiyak. Bakit na yung naglalaro sa utak mo na? Ano ba yan? Magkakautang ako. Isang pitik, magkakaproblema ako. Hindi ko alam kung ano nangyari nung araw na yun. Ba't ako nagpadala? Ba't ako nagpaano? Ang sabi ko lang sa kanila talaga, sabi niya, gawa mo ng paraan yung isa ko, gawa mo ng paraan yung tuition ko kahit 5,000 lang. Sabi ko, kahit piso nga wala ako kasi natangay lahat pati budget namin. Ito kasi Lucio, na sinabi ko, magpapakumatay ako pag di nyo nabalik yung perang yun. Kinabukasan, nag-chat ba naman sa akin na, are still alive. Pakawalang niya anong ginawa nila sa akin. Subukan natin niya yung tawagan si Marie. Si Marie yung unang nag-send ng Viber message, no, na nag-o-offer nga ng itong tinatawag na task scam. Unattended or out of coverage area. Okay, wala. Mukhang inactive yung number. Sa katunayan, dito sa phone ng ating kinausap, una, ang pangalan niya ay Marie. Ngayon, ang pangalan na niya, kung makikita ninyo, Mary. So, nagpalit na siya ng pangalan niya. Sa loob lang ng 48 hours, tinangay ng kawatan ang 18,000 pesos ng mga na-recruit sa task scam. Hindi raw alam ngayon ni Jane kung paano niya babayaran ang utang kina Maylene at Adela. Di bali na nga raw ang natangay sa kanyang 3,000 pesos basta't maibalik ang sa dalawa niyang nakilala sa group chat. Hanggang ngayon, kausap mo pa rin ba yung dalawa? Kausap ko pa rin po sila. Sabi ko, wala akong ilalabas na pera sa inyo. Sabi ko na nga, kahit ipapulis niyo ako, wala akong iaanong pera sa inyo. Kasi wala naman talaga kami pera. Gusto ko pabayaan na lang. Kaso ko hindi ito lalabas. Mas marami mabibiktima. Pero ano yung pinakamalaking lesson na natutunan mo rito sa buong experience mo? Wala po talagang easy money sa mundo. Lalo na sa panahon ngayon. Kailangan mong maging wise. Susunod na Budol Alert. Ano mukhang ihaharap ko sa pamilya ko kapag hindi ko ito nakuha? Parang gusto ko talaga ma-redeem yung sarili ko. Madiskarteng tatay nahulog din sa patibog ng task scam. Walang bibitiw.
Naku, Jester, ang daming mabubudol dito kasi trabaho pinag-uusapan dito. Siyempre, job offer, ay ang dami talagang kakagat dyan. Lalo na kasi madaming Pinoy gusto talaga kumita agad sa pinakamadaling paraan. Magla-like ka lang, kikita ka na eh. Katunayan, sabi nga ng PNP, Cybercrime Division, karamihan sa natatanggap nilang reklamo araw-araw, tasking scam. Kapos ang sahod at desperado sa ekstrang kita. Tulad ni Jane na nakausap ko kanina, yan din ang sitwasyon ng nakilala kong madiskarteng tatay na si Mark Jason Argalion. Pero hindi niya akalaing sa susunod na racket, magkakalamat pa ang relasyon nila ng asawang si Marnilyn. So Mark, saan nagsimula yung pangangailangan na magkaroon ka ng additional na income o pagkakakilangan? My wife and I had a situation. So we were expecting our second child, but unfortunately, naging blighted ovum siya. So, miscarriage. Nagkaroon naman ng retinal detachment threat sa left eye ko. So, I don't want to get blind. So, talagang we tried to really pool our financial resources. Nagtatrabaho bilang bookkeeper si Mark. Sumasideline din bilang health insurance agent si Marnilyn. Umasa si Mark na madadagdagan na ang maliit nilang kita nang makatanggap siya ng mensahe noong February 28, 2024. May nag-contact na sa akin na sa Viber. And sabi niya, would you be interested to work from home, earning 1,500 to 3,000 daily? 1,000 to 3,000 daily, malaking bagay, lalo kung 3,000. Tinanong ko kung legit siya. Tapos yes, we are a reputable company, ganyan. So, okay, sige. Pero chinek mo muna kung legitimate talaga yung company. Niya yung mali ko. Kasi nung first niya pala na in-introduce, wala pang company na in-introduce. Budol alert! Kilatising mabuti ang nag-aalok ng trabaho. Alamin ang background ng kumpanya. I-check din kung lehitimo ang mga taong makakausap mo. Inutusan lang daw si Mark na mag-follow ng 3 accounts sa TikTok. Wala pang isang oras, natanggap na ni Mark ang 150 pesos na payout. Katumbas yan ng 50 pesos kada task. Anong naramdaman mo nung una na pinadala sa yung 150? Siyempre kasi instant money siya eh. Wow, parang totoo nga na they are really fulfilling what they're saying. Tapos, yun na nga siya, nung sinabi na, parang am I interested to really pursue this? Sabi ko, yeah, I think I can do this. And then, may pumasok na task na hindi magpo-follow ng TikTok account. Ang sabi, merong range of amounts na 1,000 and then you will get 1,300, 5,300, 5, and so forth. Hanggang 50,000 yata, I think. Hindi ko siya pwede daw i-skip kasi if I would skip, I will not get yung mga initial earnings ko dun sa mga una ko nilike. Okay. Para hindi ma-disqualify sa pinasok na sideline, kinagat ni Mark ang welfare task at nag-invest ng 1,000 pesos. Successful ang unang transaksyon at tumubo ito ng 300 pesos. Sa kabila niyan, tinuloy pa rin ni Mark ang task. Nag-invest siya ng 3,000 pesos at tumubo naman ito ng 900 pesos. Lalong ayaw na ni Mark tumigil. Napansin niya kasi na kumikita ng malaki ang ibang mga miyembro ng group chat. Umaabot daw sa 180,000 pesos ang payout. 3 welfare task ang minimum na maaaring kunin ni Mark sa isang araw. Ang problema, hindi niya ito natapos hanggang sa dumating ang 9:30 ng gabi na cut-off. Dito na raw nagpasya si Mark na sabihin sa asawa niya ang tungkol sa work from home job kuno. Ano sabi ni wife? Baka kwan yan, baka scam yan. Tapos ako, parang defensive ako. Parang, I'm trying to earn money here. Para matulungan na yung income natin. Para masungit yung dating ng approach niya. So, parang naging defensive ako. So, pinagpatuloy mo lang? So, the following August? May warning siya sa akin na pero hanggang 1,000 lang mahal ah. Lumabas ka na ng 1,000. Hindi ko nga sinabi sa kanya ngayon na meron na akong trinay na nag 3,000 na ako.
Pikit matang nag-invest ng 5,000 pesos si Mark. Pero sa halip na makuha agad ang komisyon, sinabi ng receptionist na si Lindsay na nag-error ang kanyang transaksyon. Kailangan daw magbayad ni Bart ng 8,700 pesos para maitama yan at magpatuloy ang mga task. So nagpadala ka ng 8,700 and then ano na nangyari? Na-repair daw ba puno yung account mo? Hindi pa rin siya na-repair. First level pa lang siya ng repair. Hindi pa rin nabawi ni Mark ang inihulog niyang 5,000 pesos at 8,700 pesos. Sa pagkakataong ito, 13,000 pesos ang hinihingi sa kanya bago makuha ang pinadalang pera at tubo nito. At that time, I'm very nervous. Ano mo pang ihaharap ko sa pamilya ko kapag hindi ko to nakuha? So parang gusto ko talagang ma-redeem yung sarili ko. Nakiusap ako sa wife ko na lumuhod pa talaga ako sa kanya. Mahal, I'm really sorry. Sabi ko kasi nakompromiso na ako. Tapos sabi niya, last na daw niya. Sabi ko, yeah, sabi niya, last na daw. So, tinasper niya sa akin yung natitira niya ring pera sa account niya. Pero hindi pa pala rito natapos. Tumataginting na 32,000 pesos ang sumunod na hiningi kay Mark. Hindi niya na alam kung saan ito kukunin, lalo't simot na rin ang itinabing pera ng asawang si Marnilyn. Sa kabuuan, 26,700 pesos ang natangay kina Mark. At that time, ako. Pinigilan na talaga ako ng wife ko. Sabi niya, mahal, stop mo na. Hindi mo na makukuha to. Hindi mo na makukuha yan. Pero sabi ko, mahal, yung pera natin yun. Sabi ko, pinaghirapan mo yun, pinaghirapan natin yung sales na yun. Pero at that time talaga, oh my goodness, parang ano nangyari sa akin? Nang matauhan, agad nag-report sa pulis sina Mark at Marnilyn. Marami ng nabiktima ng task scam. Sa 10 modus na nire-record namin, nasa number 3 siya. Top 3 na complaints na natatanggap ng PNP-ACG. Nagsimula ito nung pandemic dahil nauso yung work from home. Para bang ipaparamdam nila sa'yo that this is a good company where there are people working on the company, para bang hindi ka magdududa. So ngayon, ano yung biggest lesson na natutunan mo dun sa experience and ano yung mga red flags na dapat napansin mo na along the way? Nung una pa lang, nung kinotak ako sa Viber, hindi nga sila napakilala kung anong complete name nila, anong pangalan ng company. And then, hindi rin ako nag-ask ng help sa ibang tao na, uy, tulungan niyo ako kasi may opportunity dito. Baka paki-legit check niya, baka kung okay ba to. Hindi ako nag-raise ng question about the identity of the people I dealt with. Hindi man nila nabawi ang pinaghirapang pera, ginawa nila ang tamang hakbang ngayon para makabawi sa mga nanamantala sa kanila. Babala nila ito sa iba para wala nang susunod na maging biktima. Susunod na budol alert. Yun, gusto nilang magkapera na hindi sila naghihirap. Mga red flag na dapat bantayan para hindi mabudol online, abangan. Sa panahon ngayon, as easy as 1, 2, 3 na lang ang maraming bagay dahil sa teknolohiya. Kaya naman ayon sa mga eksperto, dapat mas maging matalino ang mga kumukonsumo ng mga nakikita, nababasa o napapanood sa internet. Ang common denominators nun is these people are, gusto nilang magkapera na hindi sila naghihirap. As long as you receive any message asking for anything, or doing something na sa palagay mo ay hindi naman talaga karapat-dapat, immediately ignore it. Dapat matuto tayong magdamot. So kung sa tunay na buhay, hindi naman tayo nagbibigay kagad ng pera. Wala raw pinipiling biktima ang iba't ibang klase ng scam na naglipa na sa bansa. Basta't may naispatang red flag, huwag agad kakagat. Ito ang aking budol alert. Jess De Los Santos.
High-tech na nga ang panggagansyo, kaya ang mga karaniwang nabibiktima, yung mga kaunti lang ang alam sa paggamit ng gadget. Kadalasang hindi nila naeestima kung ano ang totoo o hindi. Sa halip na kutsain, tulungan natin silang huwag maloko. Ito ang aking Budol Alert, Nikki De Guzman. May mga nababahalang baka dumating na ang panahon ng AI o Artificial Intelligence na siya na ring papalit sa atin at sa ating mga trabaho. Pero mas nakakaalarma sa ngayon kung paanong tinatrabaho ng mga tao ang AI para manloko at kumita ng pera. At kapag inalok ka naman ng trabahong kailangan mong maglabas pa ng pera, abay, mag-awol ka na muna dahil siguradong budol yan. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Lucy Cruz Valdez. Maging alerto, huwag magpabudol.